This is France, Charlie. Oh, sounds beautiful. Matapos sumama sa kanyang asawa patungong Northwest France, isang napakagandang may bahay ang natukso sa isang binatang Pranses na umakit din sa atensyon ng isang matandang panadero at nakipagbalikan din sa kanyang dating kasintahan. Sino kaya ang pipiliin ito sa apat na kalalakihan? Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Gemma Bovary na ipinalabas noong 2014. Si Martin Joubert ay minsang nanirahan sa Paris at nasiyahan sa buhay ng lumang lungsod na may karangyaan at pagiging sopistikado. Ngunit 7 taon na ang nakalipas, bumalik si Martin sa Normandy upang ipagpatuloy ang panaderya ng kanyang yumaong ama. Ang kanyang tinapay ang pangunahing atraksyon ng maliit na bayan. Gayunpaman, isang bagong bunton ng mga tinapay na kanyang paninda ang nasunog na ikinagulat at ikinagalit ng kanyang asawang si Valerie. Sinabi ni Martin na labis siyang nag-aalala tungkol sa kanyang kapitbahay na si Charlie at iniisip na maaari itong magpakamatay. Pagkatapos ng trabaho, pumunta kaagad ang lalaki sa tahanan ng kanyang kapitbahay at nakitang itinatapon ni Charlie ang mga gamit na kanyang yumaong asawa sa apoy. Kinuha ni Martin ang diary ng babae bago masira ng apoy ang lahat. Nagsimula ang lahat, 6 na buwan na ang nakalipas. Habang nagtatrabaho sa hardin, napansin ni Martin ang isang kotseng huminto sa katabing bahay. Ang mga bagong kapitbahay ay mag-asawa mula sa England na sina Charlie at Gemma Bovary. Kinabukasan, dumating ang mag-asawang Bovary sa bakery ni Martin. Masayang pumipili ng tinapay si Gemma habang nilalanghap ang aroma nito at hindi naman maalis-alis ni Martin ang tingin sa babae. Nagkaroon siya ng pagkakataong makasalumuha itong muli habang ipinapasyal niya ang kanyang aso. Napagtanto ng panadero na ginising ni Gemma ang kanyang matagal nang natutulog na damdamin. Kinagabihan, kumatok si Charlie sa pintuan ni Martin. Nawala ng kuryente sa kanilang tahanan at humihingi siya ng tulong sa matandang kapitbahay. Pumayag si Martin na tumulong at malugod niyang tinanggap ang imbitasyon na uminom ng alak. Ang matandang panadero ay nanatiling nakatingin kay Gemma. Gayunpaman, ang kanilang payapang pag-uusap ay mabilis na nagambala ng isang daga na tumakbo mismo sa ilalim ng mga paa ni Gemma. Napasigaw ang babae at agad na nagsabi tungkol sa pagbili ng lason na ikinatakot ni Martin at sinabing ang lason ay kadalasang nagdudulot ng mga aksidente. Ngayon, si Martin ay palagi ang binabantayan ang kanyang sexing kapitbahay. Maaaring pinagmamasdan niya ito mula sa bintana ng kanyang bahay o naiinip na naghihintay na dumating ito sa kanyang panaderya. Isang araw, inibitahan pa ng panadero ang kanyang magandang kapitbahay sa kusina para turuang mag-bake ng tinapay. Pinagmamasdan ni Martin si Gemma. Tinitingnan ang bawat parte ng katawan nito. Sa isa sa pagbisita sa bakery, nakilala ni Gemma ang isang mag-asawa. Inanyayahan nila ang babae at ang kanyang asawa sa hapunan at inalok sila ng trabaho. Si Gemma ay isang interior designer at inire-restore naman ni Charlie ang mga lumang bagay. Dumating din si Martin sa hapunang iyon kasama si Valerie at patuloy na pinagmamasdan ang babaeng kanyang pinagpapantasyahan. Dinala ng babaeng punong abala si Gemma sa isang silid na nais niyang ipapintang muli. Sinimulan niya ang isang pag-uusap tungkol sa mga kagamitan sa pag-eehersisyo at fitness. Malinaw na nagpapahiwatig ito na kailangan ni Gemma na magbawas ng timbang na talagang nakakainsulto naman sa babae. Makalipas ang ilang araw, nakasalamuhang muli ni Martin si Gemma sa isang park. Nagkomento siya na napaka-sexy pa rin ng figura ng babae na nakaramdam naman ng pagkapahiya sa sinabi niyang iyon. Nagmadaling umuwi si Gemma, ngunit sa sandaling iyon, isang bubuyog ang lumipad patungo sa ilalim ng kanyang damit
at kinagat siya sa likod. Sumigaw ng matindi ang babae at humingi ng tulong. Tinanggal ni Martin ang botones ng kanyang damit gamit ang nanginginig na mga kamay at kinuha ang insekto na nag-iwan ng sting. Walang pagpipilian ng panadero kundi sipsipin agad ang venom na sinang-ayunan naman ni Gemma. Nang marinig ang mga sigaw, isang binatang French na si Hervé na nakatira sa isang malaking mansyon sa malapit ay tumakbo patungo sa kanila. Habang ipinapaliwanag ni Martin na nangyari, na himatay si Gemma. Agad nilang itinakbo ito sa ospital kung saan siya ay agad na nilunasan. Kinabukasan, dumating sa tahanan ng Bovary ang mag-asawa na mula sa England. Habang tumitingin sa isang magazine, napansin ni Gemma ang kanyang dating fiancé na si Patrick na minsang nangloko sa kanya. Laging malungkot at galit ang babae dahil lagi nakasubsob si Charlie sa mga libro o may ginagawa sa workshop at hindi pinapansin ang kisame at mga sirang kable. Maya't maya, nagtungo si Gemma sa palengke kung saan muli siyang napansin ni Martin na lumabas mula sa balkonahe ng tindahan. Pinapanood niya ang babae nang bigla niyang nakita si Hervé na papalapit kay Gemma at nag-usap ang dalawa. Ang sumunod na pagkikita ni Gemma at ni Hervé ay naganap sa isang tindahan ng mga alak. Inirekomenda ng binata ang pinakamagandang inumin at inanyayahan ang kanyang bagong kaibigan na bisitahin ang kanyang mansyon na itinayo ilang siglo na ang nakalipas. Habang pauwi ay inovertake ni Martin ang sasakyan ni Gemma, ngunit hindi siya nito napansin. Bago makarating sa daan papunta sa kanyang bahay, lumiko ang babae patungo sa mansyon. Nagpasya si Martin na sundan si Gemma, ngunit nang makita niyang nakapasok na siya sa bahay ni Hervé, ay hindi siya naglakas ng loob na tumingin sa bintana at pasimpleng nagmaneho pa uwi. Kinagabihan, plano nilang maghapunan kasama ang mga bagong kapitbahay. At nang maupo si Gemma sa tabi ni Martin, napansin niya ang tsikinini sa leeg ng babae na sinipsip ng binatang si Hervé. Mula sa araw na iyon, nagsimulang bantayan ng panadero ang kanyang pinagpapantasyahang kapitbahay. Hindi naman ganon kahirap na makagawa ng paraan si Gemma na makalabas dahil ginagawa niyang rason ang pamamasyal kasama ang kanyang aso. Ngunit sa totoo lang, ginugugol niya ang kanyang oras sa pakikipagtalik lamang kay Hervé. Nang magtungo si Gemma sa bakery upang mamili, nakalimutan niyang dalhin ang tinapay. Masaya ang panadero na bisitahin ang kanyang kapitbahay, ngunit habang papalapit siya sa bahay nito, nakarinig siya ng malalakas na halinghing. Batid niyang nagtungo si Charlie sa London, kaya napagtanto niya kung sino ang lalaking naroon na dumalaw kay Gemma. Nang hindi niya maibigay ang nakalimutang tinapay, umuwi ang lalaki at magdamag na nakaupo sa kusina at nagdinilay-nilay sa kanyang nararamdaman. Sa pagbabalik ni Charlie, patuloy pa rin ang pagkikita ni Gemma at Hervé. Ang babae ay muling namasyal kasama ng kanyang aso. Sa mansyon ni Hervé, ang dalawa ay muling gumawa ng milagro sa ibabaw ng mesa. Hinawakan ni Gemma ang isang porcelain statuette at nahulog ito na dahilan, kaya nahati ito sa 2 piraso. Ang lalaki ay seryosong nagagalit dahil ang bagay na ito ay napakahalaga sa kanyang ina. Pinakalma ito ni Gemma, kinuha ang estatwa at nangakong ipapaayos iyon. Palaging iniisip ni Martin na sirain ang relasyon ni Gemma at Hervé. Lantaran niyang inaamin sa sarili na nakakaramdam siya ng selos. Sa kanyang pagmuni-muni, nagpasya si Martin na wakasan na ang pagtataksil ni Gemma kahit ano pa ang mangyari. Kinabukasan, kinuha ni Gemma ang mga sulat sa kanyang mailbox. Ang isa sa mga liham di umano ay mula kay Hervé na nagsasaad sa kanya na tinatapos na nito ang kanilang relasyon. Nang hindi na niya maitago ang kanyang damdamin mula sa kanyang asawa, tumungo siya sa bahay ni Hervé kung saan nakikinig ito sa mga sermon ng kanyang ina. Ang matandang babae ay nagagalit
Hindi lamang sa katotohanan na ang kanyang anak ay hindi pa naghahanda para sa kanyang pag-aaral, kundi pati na rin sa pagkawala ng kanyang paboritong estatwa. Sa gate ng mansyon, nakatanggap si Gemma ng mensahe mula kay Hervey na nagsasabing kailangan niyang bumalik sa Paris at hindi na siya makakasama sa London kung saan plano nilang magpalipas ng ilang araw. Sa kanyang pag-uwi, nais ni Gemma na kausapin ang kanyang asawa, ngunit nahulaan ni Charlie kung tungkol saan ito, kaya't inimpake niya ang kanyang mga maleta at iniwan ang kanyang taksil na asawa. Kinabukasan, nagkita sina Gemma at Martin. Hiniling ng babae na tulungan siya nitong i-translate ang liham. Tumingin muli ang panadero sa magandang kapitbahay at hindi ito makapag-concentrate sa mga nakasulat. Ang katahimikan ay nagambala ng isang daga na dumaan sa paanan ng babae. Pinatay ni Martin ang daga at napansin ang isang bag ng lason para sa daga na ikinagalit ng panadero at hiniling niya kay Gemma na huwag itago ang lason sa bahay dahil ito ay lubhang mapanganib. Ginugol ni Gemma ang kanyang libreng oras sa tahanan ng kanyang bagong kapitbahay sa pag-aayos. Doon niya muling nakita ang kanyang ex na si Patrick na kaibigan pala ng kanyang kapitbahay. Masaya ang lalaki na makita si Gemma at determinado itong ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Kinabukasan, nagpa-appointment si Gemma para makipagkita kay Martin pero hindi siya nagpakita. Nang lumabas ang panadero, napansin niya ang dalaga na yakap ni Patrick. Gayunpaman, habang nag-uusap sa restaurant, ipinagtapat ni Gemma sa dating fiancé na natukso lamang siya at labis niyang pinagsisihan ito. Pagdating niya sa bahay, inimpake ni Gemma ang kanyang mga gamit at nagpasya na ibenta ang bahay at bumalik sa London upang ayusin ang kanyang relasyon sa kanyang asawa. Pagkatapos ay nakita niyang naayos na ang estatwa at nag-iwan ng voice message para sa kanyang asawang si Charlie. Hindi kalayuan sa bahay, nakita niya si Martin. Humingi siya ng paumanhin sa matandang panadero sa pang-iindyan niya dito at inanyayahan niya itong uminom bilang pamamaalam. Sa kanilang pag-uusap, ipinagtapat ni Martin na siya pala ang nagpadala ng sulat sa ngalan ni Hervey. Naiintindihan ni Gemma ang motibo ng matandang kapitbahay na gumawa ng ganoong hakbang. Hinalikan niya ito at saka pinaalis ng kanyang bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, dinalhan siya ni Martin ng isang basket ng bagong lutong tinapay bilang paalam. Gayunpaman, hindi si Martin ang kumatok sa pinto, kundi si Patrick na nagtatangkang makipagbalikan muli kay Gemma. Habang nagtatrabaho sa hardin, nakita ni Martin ang isang taxi na huminto sa kapitbahay at lumabas si Charlie. Masaya ang panadero na sa wakas ay babalik na sa dati ang lahat. Ngunit makalipas ang ilang minuto, tumatakbo si Charlie palabas ng bahay na humihingi ng tulong. Lumalabas na namatay pala si Gemma. Kumbinsido si Martin na laso ng daga ang dapat sisihin sa pagkamatay nito. Ngunit ayon sa mga detective, namatay si Gemma dahil nahirapang huminga dahil nabilaukan ito ng piraso ng tinapay. Naniniwala ang panadero na siya ang may kasalanan sa nangyari at sinabi niya kay Charlie ang tungkol dito sa libing. Ngunit ayon kay Charlie, ay sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa pag-uwi niya, natagpuan niya sina Patrick at Gemma sa kakaibang posisyon at nagsimula silang mag-away ni Patrick sa halip na tulungan ang kanyang asawa. Sinisisi ng bawat tao ang kanilang sarili sa nangyari. Paglabas ng sementeryo, lumingon si Martin at napansin niya si Hervey na dumating din para parangalan ang alaala ng kanyang pinakamamahal na kalaguyo. Pagkalipas ng 6 na buwan, dumating ang mga bagong kapitbahay at napukaw nila ang interes ni Martin. Ngunit iba na ang sumunod na kwento.